Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Lalo na po doon sa mga junior mechanic at sa mga mahilig mag-DIY. Kapag po mayroong humingi ng tulong sa inyo dahil mayroong problema ang kanyang sasakyan, may nakitang check engine, or kaya naman, meron kayong sarili nyong sasakyan at merong lumabas na check engine, dapat po talaga ay gamitan po yan ng maaasahang scanner. At yung scanner po na yon dapat ay updated para makatulong po sa inyong pagdadiagnose ng problema ng inyong makina. Ngayon, meron po akong customer dito na nagkaroon ng problema ang kanyang Suzuki Ertiga. Ayan, nagkaroon po yan ng check engine, dinala nila sa isang shop at iniskan nga po ang problema ng makina. Lumabas po doon ay mayroong problema sa oxygen sensor. So sa madaling salita, tatanggalin mo ang oxygen sensor, tinanggal po ng mekaniko at nilinis yung dalawang oxygen sensor, bank 1 and bank 2. Itong bank 1, ito yung nandoon sa upper, sa upstream. Ito yung talagang nagsusukat kung siya ba ay may nakukuhang oxygen or wala na. Or kung ano man yung dumadaan na exhaust dito, yung emission ay sinusukat nito pabalik doon sa ating ECU. At kapag ito ay nasira talaga, magkakaroon ka ng problema sa air and fuel mixture, pwede kang maging palyado, pwede kang magkaroon ng low power, at unang-una, nandoon magche-check engine. At ito naman pong bank 2, ito naman po ang susukat kung ang iyong catalytic converter ay maayos pa. So ang ginawa nga po ng mekaniko dun sa shop na pinagdala nila, tinanggal to, nilinis to, at pagkatapos pong linisin, ay dinilit na yung trouble code doon sa kanyang scanner. Ginagamit lang ni Doms yung scanner ko, kaya hindi ko ngayon maipakita sa inyo. Yun po ang nangyari. At nung umalis na, yung may-ari, nagbayad po siya ng 1.5, mura lang no? Kahit paano, nilinis na yung oxygen sensor, dalawa, tapos may scan pa, dinilit pa yung trouble codes. Kaya lang, hindi pa nakakauwi yung may-ari, mapalapit pa lang daw po sila doon sa kanilang gate, umilaw na naman ang check engine sa kanyang cluster gauge. So balik na naman po sila doon sa shop, doon sa mekaniko at ipina-check po ulit nila at lumabas nga po na may problema po talaga doon sa oxygen sensor. Kaya po nag-decide na yung mekaniko na magpabili ng oxygen sensor. Dalawa kaagad ang pinabili niya. Siguro para sigurado. So bumili po yung may-ari. Pumunta siya sa bilihan ng mga pyesa ng Suzuki. Kasi pagdating sa mga Suzuki parts, ay meron talagang mapagkakatiwalaan na bilihan ng pyesa niyan. Alam yan ng maraming may mga Suzuki, yang pong Olympia. Talaga naman genuine na mga original parts ng Suzuki ang mabibili mo. So bumili sila ng dalawang oxygen sensor. Ito po yung pinagpalitan na ha. Yung bago ay inilagay ko na doon. Kasi hindi mo naman talaga maisosoli na kapag ka mga electronic parts. Syempre, nabugahan na yun ng, ng mainit na usok ng tambucho galing sa exhaust, hindi mo na yan maisosoli. Pero, nung ikinabit ulit nung mekaniko, yung bagong bili na oxygen sensor ay hindi pa rin po gumana, mayroon pa ring check engine, mayroon pa ring problema sa oxygen sensor. Mga kapatid, alam nyo ba kung magkano ang isa nitong oxygen sensor na to? Itong bank 1, 6,000. Itong bank 2, 6,000. Nawala ng saysay yung 12,000 dahil po sa hindi tamang diagnose ng shop na tumingin. Hindi po ako naninira ha, pero i-explain ko po sa inyo kung saan nagkaroon ng problema. Para sa susunod na maka-encounter ulit yung shop na to ng ganitong problema, alam na nila kung anong gagawin. At kayo naman po ng mga nagdi-DIY at mga junior mechanics na meron kayong mga scanner, i-explain ko po sa inyo kung ano yung tatlong trouble codes na sangkot itong oxygen sensor. Kung paano nyo babasahin at kung paano nyo aalamin kung ano talaga ang problema nung tatlong trouble codes po na yon. O inuulit ko po ha, hindi po tayo naninira. Dito po magtuturo po tayo. Pero teka muna, bago tayo magturo, bumalik pa po pala sila sa Olympia. Kasi po parang nagkamali yata yung naibigay na auto sensor dahil yung modelo po yata na naibigay sa kanila ay para sa lumang modelo. So pinalitan pa rin naman ni Olympia. Mabait si Olympia, no? Kahit na nagamit na, naisaksak na doon sa tambucho yung oxygen sensor, ay pinalitan pa rin nila. At doon na nga po ipinakabit daw nung may-ari at nagbayad naman siya ng 800 pesos. doon sa kabit ni Olympia at nag-scan na rin daw po doon. Kaso, yun pa rin, may problema pa rin yung sasakyan.
mayroon pa ring check engine. At dahil nga po sa hindi mawala-wala yung check engine na yan, bumalik pa ulit sila ng isang beses doon sa shop na tumingin, na gumawa, na nag-utos na bumili ng oxygen sensor kasi nangihinayang sila doon sa kanilang ibinayad, pati doon sa 12,000 piso na ipinambili nitong oxygen sensor. Ang sinasabi naman daw po nitong mekaniko doon sa shop ay ang may problema naman daw ay yung intake manifold, siguro pati yung throttle body. So yun naman ang gusto nilang ayusin at kalasin, kaso hindi na po pumayag yung may-ari at pumunta na nga po dito sa Autorans. At nung pumunta nga po sila dito, ang nakausap po nila ay si Rudy at sinabi po sa kanila ni Rudy na supervisor po dito sa Autorans na posible ang may problema sa kanilang Ertiga ay yung wiring. Kasi nung binasa, nung iniskan ni Rudy, ang problema nito ay kitang-kita naman kung iintindihin. Bababasa naman kung iintindihin yung sinasabi ng error codes. At ito nga po ang ipapaliwanag ko po sa inyo. Kapag ka po ang nabasa nyo sa scan ay katulad nitong nabasa dito sa Ertiga po na ito na P0134, yung O2 sensor no activity detected. Oxygen sensor no activity detected. Parang pag sinabing no activity, parang ayan, wala ka dyan. Ito yung makina, nandiyan ka. Wala ka man lang aktibidad, wala ka man lang ginagawa. Yun po yung nabasa na P0134. Nung nabasa yan, nung mekaniko, ang una kagad niyang inisip ay sira itong oxygen sensor. Kapag ka po kasi no activity, parang putol. Parang, yun nga, wala siya. Parang may nagnakaw no oxygen sensor. Kaya po, hindi mo kagad pagdududahan itong oxygen sensor na siya ay sira na. Manapa ay mayroong naputol. At yan nga po yung ipapakita ko po sa inyo mamaya. Ngayon, meron naman din pong paraan para malaman mo talaga kung ito ay sira. Kukuha ka ng ohmmeter or digital tester. Tututukan mo po ng ohmmeter ng test prod itong dalawang puti po na yan. Itong dalawang puting wire na yan, may makukuha ka pong ohms or resistance dito po sa dalawang terminal na ito. Sa bank 1, ito po yun, makakakuha ka ng 9 ohms. Kailangan may ma-read ka. Pag wala kang na-read sa tester na 9 ohms, dito po sa dalawang wire po na to, yung terminal dyan, o yung posible, talagang sira na to, open na siya. Wala na siyang continuity sa loob. Dito po, may nasukat po ako no? Papakita ko po sa inyo, ayan. May nasusukat po ako na 9 ohms dyan at nagpa-fluctuate po yung ating resistance. Doon naman sa bank 2, yung bank 2, ito yung after na ng catalytic converter. Yung dalawang puting wire na yan ay may masusukat din po kayo rito na 8 ohms. Nagpa-fluctuate siya. 8.3, 8.4, 8.8. So ganun yung laro ng ating ohmmeter. Ohmmeter kapag ka ang sinusukat mo ay resistance dahil nga po ang unit nun ay ohms. Okay, so may masusukat ka. So ibig sabihin, buo. Pero bakit sinasabi nung P0134 na no activity detected na parang wala? Di ba? Pero buo, meron kang nasukat na resistance. Ngayon po, kung meron kang nasukat na resistance at siya ay nakakabit, nakita mo naman na nakasaksak doon sa kanyang sakit, dapat ang lalabas dyan, kung sakali man na may problema pa talaga, yung oxygen sensor mo ay yung P0132. Ayan. Yung P0132, ito naman ay oxygen sensor circuit high voltage. Circuit high voltage po ang iyong mababasa. So, ibig sabihin nun, mataas na yung voltahe na inilalabas at pwedeng mataas na rin po talaga yung resistance nitong ating oxygen sensor. Kapag ka po ganun nang nangyari, nare-read siya ng ECU na nandoon siya. Kaya nga meron siyang nakuhang circuit high. So, konektado siya sa ECU, yun nga lang may problema yung iyong oxygen sensor. Pwedeng sobrang dumi. Kaya ngayon, wala siya ngayong ma-provide na magandang voltahe at mataas yung kanyang naibibigay na voltahe, yung output nito. Kaya nga po, nagkakaroon ng circuit high. Pwede rin namang maging circuit low yun kung ang lalabas naman po sa inyong mababasa ay P0131, oxygen sensor circuit low. Kapag ka naman ganun, pwedeng madumi din or pwedeng grounded na po, semi-grounded na yung ating oxygen sensor. Pero iyon, ang ibig sabihin pa rin nun, kapag ka may na-read na circuit low, nababasa pa rin po yun ng ating ECU. Yung ECU nung Ertiga na ito. Ibig sabihin, konektado siya. May problema nga lang. Kaya nga may circuit low at may circuit high.
Kaya lang, doon sa iniskan namin dito, sa Ertiga na ito, ang nababasa po ay P0134 na ang ibig sabihin nun, O2 sensor, circuit no activity detected. Mababasa rin po doon, oxygen sensor bank 1. Yung 1 lang. Pero bakit siya nagpabili ng sa bank 2? Hindi ba nababasa nung kanyang scanner na bank 1 lang ang may problema? Nagpabili ka pa ng bank 2. 12,000. Ang matindi doon, itong dalawang to, walang problema. Hindi siya sira. Kaya nga, nung kausapin ko yung may-ari nito, sinasabi niya na baka pwede pa daw bang isoli itong oxygen sensor na to. Sabi ko po sa kanya, mukhang malabo na yon. Kasi bumili nga ako sa Diamond Motors Hindi nga yun na bugahan ng init ng apoy. Ng init ng tambucho, ng usok, hindi ko na maisoli kasi electronics. Once na lumabas yan sa kasa, once na lumabas yan sa mga bilihan ng mga pyesa, kapag electronics, mahirap mo na yung maisoli, lalo na kung nabuksan mo na yung packaging niya. Siguro kung hindi pa nabuksan yung packaging, maisosoli mo pa. Kaya nga yung mga alternator, yung mga pyesa ng mga motor na yan, kapag naikabit mo na yan, hindi mo na yan maisosoli sa auto supply. Good as wala nang solian yan. No return na exchange, hindi po yan pwede sa mga auto supply. Kasi nga electronics yan, naikabit mo na. Paano kung nagkabaliktad ka ng polarity? Masisira talaga yung alternator. Hindi mo yan ma-justify na sira yung ibinigay sa'yo. Ito po mga kapatid, panoorin nyo po yung video na yan. Meron po kaming pulse tester dyan, continuity tester din, resistance tester din siya, na kapag ka wala talagang koneksyon, yung isang wire, kung wala siyang continuity sa kabila, ay tumutunog at umiilaw-ilaw pa yung aming tester. So ayan, tinutukan namin doon sa malapit sa socket, naka-expose yung wire doon sa socket na yan, tinutukan namin itong tester namin. Ayan, tumutunog-tunog siya. Ibig sabihin, may koneksyon yung bank 1 ng oxygen sensor. Pero nung inilagay namin makalampas doon sa kapirasong wire na yon, nilagay namin, wala nang tunog. Wala nang continuity. Ibig sabihin, putol yung wire. Putol yung wire. Yun lang talaga ang problema. At iyon po ay supply. Putol yung isa, so walang continuity ngayon ng current. Kaya po, walang activity ang iyong oxygen sensor dahil wala siyang supply. Kumbaga, sa bahay mo na brown out, no? Walang kuryente or pinutulan ka ng Meralco. Hindi ka kasi nagbabayad ng kuryente. So, ganun ang nangyari. Ayan, simpleng-simple po yung problema nito. Kasi po, ang hindi naintindihan nung unang gumawa ay kitang-kita naman doon na no activity detected. Kapag po ganun, ay hindi mo masasabi na sira kagad yung O2 sensor. Kaya ang gagawin mo, kukuha ka ng tester, i-check mo yung resistance niya. Kung siya ay open talaga, pwedeng yan. Sige, bili ka na. Pero kung meron kang resistance na nakuha, sa bank 1 na 9 ohms at sa bank 2 naman ay 8 ohms na ang nare-read mo, buo pa yan. Wala pa tong problema kung ibabase mo doon sa na-read na P0134 na no activity detected. So yun po, ganun lang pong kasimple. Yung ini-explain ko po sa inyo, para doon sa mga junior mechanics, tatandaan nyo po, aralin nating mabuti yung mga nababasa natin. Palibasa, hindi yan Tagalog. Ako lang yung mahilig mag-Tagalog dito. Ini-explain ko po sa inyo. Pero try nyo pong aralin ng gusto. Kumuha ng dictionary. Meron naman sa Google. On the spot yun. Pag gusto mong alamin yung kahulugan ng English word sa Tagalog words, pwede naman yun sa Google. Ang bilis niyang i-explain sa iyo. Ngayon, merong dalawang extra na oxygen sensor si Caruel Soriano. Taga-lokal po siya ng Payatas. Ito Caruel, meron kang dalawang extrang oxygen sensor. Hindi naman to basta-basta talaga nasisira. Napakatagal masira na nitong oxygen sensor na ito. Kaya nga, kung gusto mo itong isoli, itry mo kung maibabalik pa kay Olympia. Kung mabait talaga sila, baka pumayag. Pero palagay ko, hindi na po. Dahil hindi naman na nila maibebenta yun. Dahil kahit yung bago, dinaanan na po yan ng usok, dinaanan na yan ng apoy, ganito po talaga ang magiging kulay niyan, ganyan ang texture niyan. Sino po ang bibili ulit nito? So, pwede kayong sumali sa group ng Suzuki Ertiga, baka may naghahanap doon ng oxygen sensor, pwede nyo pong ibenta pa ito sa kanila kasi ito naman ay buong-buo talaga at original na original po ito. Ngayon, 12,000 piso to, na sayang, hindi kasalanan ito ni Olympia kasi siya ay nagbenta lang naman. Diba? Kayo naman ang bumili. Dahil po yun ang rekomendasyon ng mekaniko. Pini-encounter
lumabas nga yung oxygen sensor. So tinanggal, sabi namin, baka linis lang mo yan, nilinis. Nung hindi hubra, lumabas pa rin. Tapos sabi, bumili na ako ng bago. Bumili. So, bumili kayong bago. Doon sa original talaga nabili yan. Sa may, Araneta. Oo. Tapos, kinabit. Mga, discan ulit, okay na. Nung, bago kami makauwi dito sa amin, bumalik. Bumalik. Magkano bili? Namin. Saan nyo binili? Sa Olympia ba? Opo, sa Olympia. Doon kasi yung original eh. Opo, oo. Magkano bili nyo? Magkano bili nyo ng oxygen? Nasa ano yan eh. Magkano yun? Nasa 6,000 isang piraso. Dalawa daw ang kailang palitan na. 6,000 isa. Dalawa pinalitan. Oo. Tapos, nung diniinan namin sa kanila, ano na daw, yung okay naman daw, ang mga daw ang problema, yung yung manifold, baka daw marumi. Okay po, Caruel Soriano, nandito na tayo sa loob ng iyong sasakyan. I-start ko po ang engine para maipakita ko po sa inyo na wala na yung check engine light dito po sa iyong cluster gauge. Ayan, start na po natin. Ayan yung check engine ha. Ayun ha. Ito pa sa mga kapatid, bago ko i-start to. Kapag kayo ay ganitong mga sasakyan nyo, naka ECU, kapag inon nyo at walang check engine, may problema yon. Ibig sabihin, hindi gumagana ang iyong computer box. So yan, nakailaw ang check engine, ibig sabihin may power supply tayo, meron tayong gumagana ang iyong computer box, kaya i-start na natin. Ayan, okay, nawala na po yung check engine. Puntahan ngayon natin yung makina. Tignan nyo po, at pantay na pantay ang andar niya, tahimik na tahimik, hindi na po naginginig ang ating makina. So ayan po, ang ganda-ganda na ng andar niya. Ngayon, Caruel, ito po yung naging problema yung kinakabitan dati nung oxygen sensor nyo. Ayan, ito na po yung nakakabit, yung bago, ayan, kulay puti Dito siya ngayon, nagkaroon ng putol ito. Kaya yan, inayos na po namin, naputol po yung wire dyan. Ngayon, dati ito ay nakakabit dito. Hindi na namin inilagayan dahil nga po, maiksi yung wire at napepwersa yung mga wire na to kapag ka nagbabibrate ang inyong engine. So ngayon, naka-free na lamang siya at naka-tie po tayo dito. Ayan. Ayan, naka-tie po yan dyan. At yung dito, naka-free na lamang po siyang ganyan. Maging yung dito, ayan, ganyan na po siya. Okay, so Caruel, okay na po itong inyong sasakyan. Pinalitan ko na rin po ito ng air cleaner. Kasi mukhang hindi po kayo nagpapalit ng air cleaner element. Sobrang dumi na rin po talaga na kung minsan, nakakadagdag to sa problema. Bakit kanyo? Walang masyado pumapasok na hangin, nagbabibrate ang inyong engine. Ngayon, nadamay tuloy yung wiring ng inyong oxygen sensor. Saka babibrate po ng inyong engine. Okay po, tapos na po ang inyong sasakyan. Ayan, umaandar po yan. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Kung pwede po sana, paki-like, paki-share at paki-subscribe po ang aking channel. Mga kababayan ko, mga kapatid ko, mga subscribers ko po, magandang gabi at maraming salamat po sa inyong lahat.